Kasi kung droga ang pinaparatang, wala namang ibang kaparaanan na pwedeng gawin sa siyensya, ay di drug test kong. Ayun ang yun lang ang pwedeng tugon dun. Palagay ko, dapat ganun ang gawin ng Pangulo dyan. Ganun ho ba? Tinetext ko yung kanyang anak, yung aming senior Si Sandro. Deputy Majority Leader, para Opo. ipaalam ko lamang sa kanya na pinakamabuti siguro dyan, Opo. address na natin ng diretso. Yung kontrobersya will rise and fall doon sa pagsusuri Yeah. na ang Pangulo na mismo ang magboboluntaryo na gawin. Wala na yung agam-agam. Ang magiging laman po ng ating Vox Populi sa araw na ito, dapat na nga bang magpa-drug test ang Pangulo para mahinto na, yan, matigil na ang mga usapin ukol sa issue. Aba, at ito, nakalitaan nyo rito kung yun hong halos ilang minuto, ilang oras ata, bago ang SONA, meron hong lumabas na isang controversial na video na isang lalaki na di umano'y sinisinghot na puting bagay na sinasabi daw po nila na yun ay ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Pero yun naman daw po ay agad na pinabulaanan ng mga eksperto sa ating bansa. NBI, CIDG, at kung sino-sino para sinasabing hindi po yun ang Pangulong Bongbong Marcos, Kong. Diyan, dahil Biyernes ngayon, di ba? Opo. Ang ating pangako sana sa ating mga kababayan, panatilihin nating tumatalakay ng mga magagaan Hindi nakaka-relax. at relax na mga talakayin, di ba? Opo. Ngunit sa palagay ko, hindi natin may iwasan na paminsan-minsan kagaya nito sapagkat ako bilang isa, nakita ko rin yan sapagkat yan ay sumambulat sa social media Opo. na kapag tiningnan mo, mabibigla ka talaga dyan. At ang pagkakaalam ko dyan, ito ay kumalat na. Hanggang kanina, minomonitor ko to sa social media, lumalabas na hanggang iba yung bansa dyan. Pinag-uusapan itong insidente na may kinalaman, di umano, sa video na inilabas nila. Kasabay nung SONA ng ating Pangulo dyan. Nagsimula po yan. Anong estado sa Amerika yun, Nelson? Na doon isang pagkitipon ng grupong Maisog. Maisog Rally. Yan, Maisog Rally. Doon daw po nila inilabas yung video na yan kung bagong, halos kasabay nga nung SONA ng Pangulong Bongbong Marcos. Kaya naging konklusyon nga ni Defense Secretary Gibo Teodoro, talaga may planong i-destabilize ang kasalukuyang administrasyon, Kong. So dahil nga sa ang unang nakita kong nagsalita riyan ay si DILG Secretary Benhur Abalos. Opo, nagpa-press con pa po siya dyan. Pagkatapos ay sinundan ni Defense Secretary Gibo Teodoro, ibig sabihin sineryoso nila yung video na lumabas diyan. Ako naman ko talagang seryoso Seryoso naman talaga. Ako, anong makita ko yon, hindi lamang magkahalong lungkot din at pangamba, ako ay nag-alala kung anong ibubungan itong video na lumabas. Okay. Kasabay po ng SONA ng ating Pangulo. Ang aking inaalala dito, Jen, mabutit na nabanggit mo at kinakailangan din siguro nating talakayin. Opo. Ano ang magiging kalagayan ng bansa na naman natin sa harap ng kontrobersyal na lumabas na video na yan? Na nakakulapol sa katauhan ng ating Pangulo. Saka yan pong pabalik-balik hindi po matapos-tapos sa usapin na yan. At nakita ko sa mga initial na reaction habang yun nga nagkakaroon ng press con ang ating dalawang cabinet members. Opo. Lalong lumalala, lalong kumakalat lalong lumalalim ang pagtatalo kung ano ang totoo sa likod ng video na yan. Ngayon, ang aking pag-aalala Jen ay nakabatay dun sa katungkulan natin na ang ating bansa ang unahin natin. Opo, totoo Ang naman. proposition dito ito ba ay magbubunga ng pagkakawatak-watak at pagkakabahabahagi na naman ng ating mga mamayan sapagkat alam mo naharap na naman tayo sa isang eleksyon na next year, ito'y malapit na. At saka ako may singit ko lang, sa katatapos sa SONA ng Pangulong Bongbong, mukhang marami humanga Maganda po yung pagkakalatag yan ng kanyang SONA, Kong At mukhang marami din po nakumbinsi na nagsabi ba, maganda ang latag ng SONA ng Pangulong Bongbong Marcos. So, sa likod ng mga pangyayari nga na yun, Opo. bigla namang lumitaw itong controversial na video nito. Yan. At kumakalat, lumalalim, hindi natatapos. So yung pag-aalala Jen ay nandoon. Opo. Paano ngayon halimbawa, yung palagay mong sa sinasabi ng ating mga cabinet members na hindi totoo ito. Opo. Ito'y peki lang ito. Ngunit yung proseso ng ganong klaseng pagpapaliwanag nakapagbibigay lamang ng lalong
pagdududa eh. Oho. Kasi ang nangyari, lalong lumawak ang Opo. usapin. Ngayon, ang nakakatakot dito, yung magkakaroon tayo ng pagkakabahabahagi bilang mamamayan. Ngayon, paano tayong mapapanatag kapag nagkaroon uli ng, yung disunity ng ating mga kababayan? Opo. Lalo pa nga sinasabi ko nga, meron pa raw sila mga susunod na video pa na ilalabas. Ayun nga yung medyo nakapagbibigay ng ng takot. Sabihin mo na hindi lang pag-aalala, kung minsan matatakot ka na sapagkat ang usapin dito ay yung interes ng ating bansa. Oho, may pa-suspense pa, no? Ano yung mabuting gawin, Jen? Kung Paano nga ito matutuldukan, Kong? Di Yun, ba? kailangan matuldukan at kapag tinuldukan mo sana yan, kailangan mabilis. Oho. At saka dapat mapagtitiwalaan kasi ang pinag-uusapan nga ay yung kalagayan ng bansa mo. Kapag inuna mo yung interes ng bansa mo, Opo. yung ating pagkakaisa, doon naman nakasalig lahat ang pagtatagumpay ng isang bansa din. Totoo po Pagka naman yung mamamayan niya hindi na nagkakaisa, halimbawa ito, magiging sanhina naman ng pagkakabahabahagi ng mga Pilipino, yung direksyon natin, hindi kagaya ng isang bansa na talagang isa lang ang direksyon, walang pinag-aawayan. Ito, mismong katauhan ng Pangulo ang kinalapulan ng ganitong klaseng kontrobersya, Oho. pati yung kanyang pagpamamahala sa bansa ay maaaring maapektuhan din. Ayun. So ano ho sa palagay niyo, Kong, ang pwedeng gawin ng Pangulo para hindi na paulit-ulit itong bagay na ito, Kong? Hindi, kung ikaw, anong gagawin mo? Halimbawa, ikaw ang Pangulo ng Pilipinas, anong gagawin mo? Halimbawa, si Nelson. Oho. Nelson, ikaw Pangulo ka ng Pilipinas. Ano sa tingin mo ang gagawin mo? Wala. Hindi ko napapansin yan, Kong. Ganun. Kuha Deadback na lang. Dededmahin ko na lang. Kasi kita naman sa video na hindi ko kamukha dyan eh. Oho. Kapag dinedma mo, halimbawa, Hindi mamamatay ang naniniwala ka bang mamamatay ka agad yung usapin? Kasi sabi ko nga sa inyo kanina, ang nilalatag kong proposition dito ay yung Opo. interes ng ating bansa. issue. Kailangan kasi matuldukan ng madalian. Oho. Effectively. Ibig sabihin, pagka in-address mo talaga yan, pagka nakita nila na ang ginawa mo ay ganito at nakita ang makatotohanan na pagbibigay linaw dyan, Opo. biglang mamamatay yan eh. At wala nang, hindi na pag-uusapan yan. Yun ang gusto ko sanang mangyari dyan. Well, kasi kung droga ang ipinaparatang ko, wala namang ibang kaparaanan na pwedeng gawin sa siyensya, ay di drug test, Kong. Ayun yun lang ang pwedeng maging tugon dun. Palagay ko, dapat ganun ang gawin ng Pangulo dyan. Ganun ho ba? Oho. Pero hindi kaya magkaroon naman ng negatibong impact yun sa administrasyon, Kong. Katulad ng ano. Hindi, kasi alam niyo namang ang nagpaparatang, dapat siya po ang magpakita ng mga batayan sa ipinaparatang laban sa kanya. Hindi yung Generally, ganun. pinararatangan, di ba? Oo. Ngunit yung pagpapatunay at obligasyon ng pagpapatunay, nagsisip yan din eh. Okay. Ang nangyari kasi, nung una, matagal na itong usapin na to eh. Wala namang nagbibigay ng paliwanag tungkol dyan eh. Basta Opo. lumalaki na lang, usap-usapan, hindi mamatay-matay. During campaign pa, Kong. Pero wala naman. Ngunit ngayon, may lumitaw na isang controversial na video. Okay, Sa mga oo. page, yung burden of proof o yung obligasyon ng pagpapatunay, Oo. nagsip na sa panig ng Pangulo. Ang sinasabi mo, baka mamaya, kaya dineded mo na lang, sabi ni Nelson, dahil wala namang kakwenta-kwenta yan. Alam mo? nga, At saka hindi masasabi talaga naman ang matibay ang katibayang hindi naman talaga ang Pangulo yung nasa larawan, Kong. Yun sa video na yun. Ngunit nga, hindi nga nasasagot yung pagpapatunay, kaya nga lumalala eh. Kaya nga well, lumalawak eh. Ang kaya nga sinasabi natin, ano ba yung pinakamadali? Ano ba yung direktang measure na dapat gawin dyan para yung kontrobersya na yan, mamatay kagad? Well, kung sa pangkaraniwang tao, Kong, hindi siguro, pangwaiwan ko lamang, ang sagot na lang talaga dyan, walang iba kundi drug test. Para mapabulaanan mo, ako, halimbawa sa akin, para mapabulaanan ko na ako'y malinis sa drug use, sa paggamit ng illegal na droga. Palagay ko, Jen, pwede nating imungkahi na kaya sa Pangulo. Alang-alang na lang dun sa panig ng yung ating tinutukoy na pagkakaisa at saka yung pambansang estabilidad, kapanatagan ng ating bansa. Okay. Kasi halimbawa, yung mga advisors ng Pangulo, sinasabi nila na deadmahin mo lang yan, Mr. President, Oo kasi nga naman. you cannot dignify ano sasabihin nating walang kakwenta-kwentang pamamaraan ng pagbibigay ng dungis sa iyong pangalan. Halimbawa, Opo, oo. Ngunit kapag tiningnan mo, oo nga, pero dahil nagsip ang Barden, kinakailangan kong magpatunay at siguro yung pinakamabilis. Kasi yung ibang mga bagay na gagawin mo, maaaring matagalan na proseso bago mo masiguro matuntun yun, nagkasanga-sanga na ang mga pangyayari. Ayokong tumagal kung ako. Ganun ho? Ayokong bigyan pa ng maraming pagkakataon na talakayin yan. Bagay. Sapagkat ang inaasahan ko rito, yung pagkakaisa. Bagay, Yung opo.
stable ng ating pamahalaan. Oho. Kaya nga nagsalita yung dalawang cabinet officials secretary. natin Opo. na may kinalaman sa tanggulan ng ating bansa sapagkat sila mismo nakita nila yung bigat ng maaring magiging resulta nito. Oho. Kaya madali ang dapat. Kaya kung drug test ang kinakailangan, palagay ko kailangan sumailalim ang ating Pangulo sa drug test. Para sa akin, Opo. yung pagdidignify, hindi na importante sa akin yun eh. Okay, oo. Kung ang itutumbas naman ang gagawin ko dyan, ay kapanatagan ng aking bansa. Bagay, pwede Kung ang po. katumbas nito ay lalong magiging matwid yung moral compass ng Panguluhan dyan. Oho. Gaano na lamang yung isasakripisyo kong pagdidignify dyan sa controversial na video na yan. Oho. Kung ang ibubunga naman ito ay isang panatag na bansa. At pagkatapos, kapag ka panatag ang bansa at hindi nagkahiwa-hiwalay, na-achieve mo yung unity na yun, aba, lalong mas mapapadali ang pagkasensyo ng bansa mo. Oho. Kasi walang iniwan sa ano dyan eh. Para kang isang, anong tawag doon, yung mga pumipinta ng mga Artist. mga artist. Ano? Opo, oo. Pinagsisikapan mo ngayon, gagawa ka ng isang obra maestra dyan. Ano? Opo. Nagsisimula ka pa lang na ipinta, Oo. iguhit, yung obra maestra mo. Panay naman ang tapo ng putik doon sa canvas na yung pinagtatrabahuan, yung kung saan mo ginuguhit yung obra maestra mo. Wala kang matatapos dyan eh. Oho. Isipin mo na lang, medyo nakaumpisa ka na, Biglang binato ng putik. binato ng putik, so aalisin mo pa yung putik. Oho. Yung batuhan ng putik na yan ay palagi na lang nandyan, regular na nangyayari. Yung paggawa mo ng yung obra maestra na kung tatanggol sa bansa mo. Oho. Yung pagtingin sa interes ng bansa mo, isang bagay na dakila rin sa iyo yun. Oho. Responsibilidad mo yun eh. Ngayon, bakit ko papayagan ngayon na bato na sila ng bato? Opo. Kinakailangan iwasan ko yun. Siguro, ang gagawin ko, drastic din halimbawa. Oho. Sarhan ko siguro yung bintana para wala Nang ibig makapasok sabihin, na babato. meron kang gagawin na mabisa, madali, at mapagtitiwalaan ng ating mga kababayan. Kapag nangyari yun, di sarado yung Oho. sarado yung usapan. Ah. Di ba? Palagay ko dyan, siguro kung kinakailangan sulatan ko ang Pangulo, kaya yung lagi kong ginagawa, tinetext ko yung kanyang anak, yung aming senior Si Sandro. Opo. Deputy Majority Leader, para Opo. ipaalam ko lamang sa kanya na pinakamabuti siguro dyan, Opo. address na natin ang diretso. Mawalang galang na sa payo ng ibang mga advisors niya. Opo, Kasi naman. ang aking tinutukoy dito, yung madali ang pagre-resolba, yung mabilis na maisantabi. Once and for all, i-address natin, wala na yung patumpik-tumpik para hindi tumagal, para hindi lumalim. Pagka natapos ito, ay makakapag-gobyerno ka ng walang ano. Hindi naman kaya... Hindi ka madidistract sa iyong gawain. Hindi naman kaya kung maging patibong, maging bait lamang ito. Kasi alam niyo naman ang paratang, wala hong katapusan ito. Lahat, baka mamaya naging negatibo. Baka mamaya panibagong paratang na naman ang ikulapol sa Pangulong Bongbong Kong. Hindi siguro mangyayari yun. Ganun ho. Kapag sabi ko nga sa iyo, ay yung gagawin mo ay isang mabisa at mapagtitiwalaang paraan. Okay. Para sa ganun, yung ginawa nilang ito ay talagang mawalan ng mawalan ng saysay. Oho. So kahit na ano pang gawin mo, para kang yung isang bata na nakalagay sa literature, the boy who cried wolf, di ba? Opo. Sinabi niya ng ganito, pinaniwalaan siya. Pagkatapos nagsalita na naman, pinaniwalaan. Ngunit sa pangatlo, ay nabuking na siya. Opo. Hindi ko naman sinasabing may pangalawa pa. Oho. Pero ako, sa gusto ko, sa kauna-unahang pagkakataon, birahin mo na. Opo. Makipag-head on na kumbaga. Oo, alam mo ako, siguro ito naman, alam pa ng Pangulo ito, bago pa ako sumama sa Unitim Gen, Opo. marami ang kumakandidatong Pangulo noong 2022 Gen. Alam mo naman yun, ano? Opo. Pero ako, bago pa ako nagpasya na kumandidato bilang senador noon, nakapagpahayag na ako ng mga ilang pananalita na ang mas gusto kong suportahan ay Pangulong Bongbong Marcos. Opo naman. At yung aking paunang mga pananalita na yan ay nasa YouTube naman din. Opo. On record, sinabi ko, siya lamang ang nakita ko, sabi ko, na ang kanyang tinutungo ay healing presidency. Sinabi ko talaga yon. Tingnan po ninyo kako, hindi siya kako nangaatake. Ang pamamaraan niya kako ng pagsasalita ay nakapukol lahat at nakatuon lahat doon sa pagkakaisa ng bansa. Tama po. Yun ang nakita ko, yun ang gusto kong sundan, sabi ko. Kaya para sa akin, kung darating ang panahon ng eleksyon, ito ang dapat na suportahan ng Pangulo. Sinabi ko talaga yun, Jen. Oho. At mukhang nagpapasalamat naman po siya lagi sa mga ganung pagkakataon. Nagpasalamat naman Jen. Ngayon, hanggang sa ako'y mapunta sa Unitim Jen. At Opo. ito ay record na, nangyari na ito. Sa kalagitnaan ng aming mga pangangampanya, hindi may iwasan na may mga pulutong ng
mga sectors na bigla na lang mag-aambus sa amin. Sa Ambush interview. Oo, magkakasama kami. Yun ay napansin ko sa Bacolod din. Okay. Na yung mga planters, mga sugar planters, bigla kaming inambus habang kami kumakain dyan. Ano? Opo, Hindi opo. nakahanda ang noon ay kumakandidatong Pangulo, BBM. Opo. Siyempre, dahil sa wala namang kahandaan, biglang papasok ang mga planters at tatanungin sa lahat ng Tatanungin, napakaraming oh, yes. technical na mga subject matters. Magmula sa pagtatanim, magmula sa sugar, lahat na may kinalaman sa asukal. Nakita naman niya kung paano ako namagitan din. Ayun. oho. Kaya alam niya, kapag ako'y nagsalita o nagsuggest halimbawa, yung inaakala ko makakaganda sa Panguluhan. At mula noon naman ay talagang gusto kong siyang manalo. Opo. At nanalo nga siya. At ako hanggang ngayon, ang gusto ko magtagumpay sa Jen. Oho. Bakit kamo? Pag nagtagumpay ang Pangulo, Tama po. ang magtatagumpay ang mamamayan. Tayo mismo. Yung pag-ambush sa kanya, naganap din sa Tacloban. Aha. Sa Tacloban naman, ang mga nag-ambush sa kanya, at pati ako nasama na rin sa Talakayan, yung mga electric cooperatives, naging lalong... kasi ang oras ay halos mag-11 na ng gabi din. Opo, Pagod opo. na pagod siya at napakarami nung gustong magtanong tungkol sa mga problema ng mga electric cooperatives sa region na yon na nagkataon nasa Tacloban. Ako rin ang namagitan din. So alam ng Pangulo na kung ang pag-uusapan ay yung pagtatagumpay ng kanyang administrasyon, palagi ako nandun eh. Opo. Oho. Kaya ako binabanggit ito, yung panukala na kinakailangan siguro na unahan niya na Opo. kung kinakailangan magsakripisyo siya ng ilang minuto, gaano ba yung konting sakripisyo na ito kung ito naman ay magbubungad din ng kapanatagan ng bansa? Tama. Oho. At kaayusan at pagkatapos ay yung pagkakaisa at pagkatapos yung pagtitiwala. Yun ang gusto ko mangyari dyan eh. Opo. Yung pagtitiwala ng ating mamamayan sa Panguluhan ay hindi lamang babalik kung hindi lalo pang darami at makakailanganin niya yon at magiging matagumpay ang kanyang administrasyon. Kaya ang aking mungkahi dyan ay magpa-drug test na lang siya. Kung ano yung pamamaraan, hindi ko masyadong kabisado. Ano ba yung pamamaraan dyan din? Meron kasi urine yan, meron blood, meron yung DNA, meron din sa part ng hair follicle. Pero ako Kung ano yung pinakamabisa, Oo. yun ang importante. Kung ano yung pinakamabisa at kung ano yung pagtitiwalaan ng mga tao para sa ganun, kung ano man ang maging resulta, wala sila ngayong mapupuna o wala silang sasabihin na, hindi totoo. Hindi. Lahat kasi kailangan ito ay conclusive. Ayun. Opo. Ibig sabihin, wala nang puwang yung pagdududa. So kapag ka sumailalim siya sa isang mabisa at mapagtitiwala ang drug test, conclusive na yon, wala nang tanungan ngayon. Oho. So magiging resulta ngayon, Jen, magiging payapa tayo. Wala nang Mahihinto na yung issue ng droga. biglang may hinto yan. Yan. Yun ang kailangan natin. Oho. Sa palagay ko, yun ang dapat niyang gawin din. Sa isang PR strategist, Nelson, expert, ano masasabi mo sa bagay na yan? Sa akin, ha? Oo. Kung ako tatanungin, Oo. hindi ako papayag. Na drug Na test? magpa-drug test yung kliyente ko? Ganon. Hindi, kasi mananalo yung kalaban ko eh, di ba? Oo. Parang it's against me, di ba? Parang ganun. Kasi ka naman ay kliyente mo. kliyente kasi. Ikaw kasi, professional ka eh. Professional lang. Oo, yung... Pero nasa kliyente ko kung siya ipapayag o hindi. Pero as a professional advisor, kung ano man, Opo. ang iniisip mo yung image na Yes. mo. Ngunit hindi mo tinitingnan yung likod ng mangyayari. Yung Halimbawa, kung kapakanan ng buong bansa. yung kapakanan ng buong bansa, lumawak ito, lumalim ng lumalim, kung hanggang saan na napunta, yun ang hindi napupursi Ayun nga. ng professional advisor. Kaya nasa Pangulo yan. Personal decision. Tama. Kasi minsan naitanong sa kanya, tinawanan lang ng Pangulo, di ba? Kung hindi ako nagkakamali, na may humahamon po sa inyo, ang naging sagot lang ng Pangulo ay tumawa lang ng malakas ang Pangulo. Pero ngayon- hindi nahinto ang ano eh. Opo, ang ngayon po controversy. kasi ang kaibahan ngayon, para bagang may controversial na video na sinabay pa sa kanyang sonakong. Yun na nga, nung umpisa kasi, wala naman sila, puro salita lang. Yun, Tama yun. lamang naman na wag na niyang pansinin. Opo. Ngunit bigla ngayong nagpalitaw ng controversial video na kung titingnan mo nga, mabibigla ka. Oho. So wag na nating sisinuhin kung sino yung nagsasabi ng totoo. Oo. Ang gusto nating mangyari rito ay madali nating maayos ito sa magitan ng pagbibigay ng o paggawa ng isang aksyon na kung saan mismo ang Pangulo ang gagawa ng matinding pagpapasya na, sige, yan lang pala ang pinag-uusapan natin eh. Sige, isa lang ninyo ako sa isang pagsisiyasat kung anumang medical ang gusto nyo at lahat ng representative, sige, isama na ninyo. Yan. Isama na ninyo at makita na natin kung sino nagsasabi ng totoo. Ayan. Ngayon, ano man ang mangyari doon, alam ko, na yung kaganapan na yun dyan sapagkat pinagtibay at naging mabisa at naging katiwa-tiwala ang pamamaraan. Conclusive yun dyan. Opo. Matatapos tayo doon. Oho. So, yung kontrobersya will rise and fall doon sa pagsusuri Yeah. na ang Pangulo na mismo
ang magboboluntaryo na gawin. Wala na yung agam-agam tungkol dito sa issue Mawawala na ito. talaga yun eh. Mawawala yung issue na yun eh. Ay, Kong. Kasi ang ating isasalang-alang, tandaan mo din, ang ating bansa, Opo. ang kanyang kapayapaan, ang kanyang katahimikan, ang kanyang katatagan, ang kanyang kapanatagan, at ang pagkakaisa ng kanyang mamamayan. Bago ko ilatag yung ating magiging Vox Populi ko, magpasintabi ulit tayo sa mga vlogger. Kung Tsak, ako, marami na naman ako monitor ng mga vlogger po yan. Anong gusto yung sabihin sa kanila, Kung Tsak, gagamitin po itong episode natin ito. Sa mga vloggers. Opo, opo. Kagaya ng binanggitan natin sa kanila, alam po ninyo yung pinasimulan ng aming pagtalakay ngayon. Yung background, binigay na po natin, isinasaalang-alang po natin ang katahimikan, ang pagkakaisa at kapanatagan ng ating bansa. Kaya po kami nagmungkahi na ang Pangulo po ay sumailalim na rin po sapagkat yun po ang alam sa drug test, sapagkat yun po ang alam natin na mabisa at mapagtitiwala ang pamamaraan para mamatay po yung isyong ito ng mabilisan. Huwag na po tayong wag na pong lumawak ito sapagkat pare-pareho po tayong masasaktan, pare-pareho tayong walang kapupuntahan sa ganito. Kaya kayo pong mga vloggers naman, nakikiusap naman kami, wag naman yung gagamitin. Tama. Wag po ninyong itutwist naman ito na ang aming pinapahayag po ay bibigyan po nyo ng ibang konteksto at iibahin po nyo yung narrative. Wag naman po. Kailangan, kung ano po yung sinabi namin, kung ano po yung aming pinanukala, ay yun lamang po sana ang manatili na ipahayag din po ninyo sa ating mga mamamayan para wala pong magkamali. Yan. Ang magiging laman po ng ating Vox Populi sa araw na ito, dapat na nga bang magpa-drug test ang Pangulo para mahinto na, yan, matigil na ang mga usapin ukol sa isyong ito? Yan. Kung ang sagot nyo po ay opo, sang-ayon ako, letter A. Kung ang sagot niya naman hoy, B, hindi po ako sang-ayon. Yan. Mag-message po ng A or B sa atin po mga text hotline 0953-562-5088, 0960-447-6535, landline 8784-7450. Huwag po kalimutan ng mga texter, pangalat ng lugar kung kayo po ay taga saan. Pwede rin po kayong mag-send ng inyong mga responses sa amin pong social media pages. Live po kami napapanood via Facebook at YouTube. Meron din po kaming live streaming at Net25 TV. Mapapakinggan po kami, Radyo Agila, Provincial Radio Station, dito po sa Mega Manila, DCEC, Pen